Kung babalikan po natin yung ating mga pagbasa, umiikot ang kwento sa katotohanan kay Maria at tungkol sa pagkakaroon ng anak ng mga bahog. Muli po sa unang pagbasa ngayong ikapitong araw ng ating simbang gabi, muli nating napakinggan ang pagkakaloob ng Diyos sa isang babaeng hindi magkaroon ng anak. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel, sinabi doon na nagkaroon ng anak si Ana at iyon ay si Samuel. At ano ang ginawa ni Ana doon sa kanyang anak? Dahil para sa kanya, ang anak ay kaloob ng Diyos, kaya ibabalik muli sa Diyos. Kaya pagkapanganak, inihandog niya sa templo. At sa atin pong mabuting balita, pinakita ang pagpupuri ni Mama Mary. O sa wikang Latin, ito ay tinatawag na Magnificat. Ay yung unang mga salita sa ating Ebanghelyo, ang sabi ni Mama Mary, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Sa wikang Latin, Magnificat, Anima Mea Dominum. At pinapahayag dito na lubos ang kanyang kagalakan. Bakit ba masaya ang mahal na ina? Dahil ba tumama siya sa loto? Tumama siya sa wedding? Hindi. Bakit siya masaya? Sapagkat yung mahabang panahon ng paghihintay na kinamatayan ng mga propeta, ng kanilang mga ninuno, dahil sabi sa lumang tipan, isang matandang pangako ang pagkakaloob ng isang Mesiyas na darating. Pero yung katuparan na yun, nangyari lamang sa panahon ni Mama Mary. Noong balita sa kanya ng anghel na siya ay maglilihi ng isang lalaki at yun ay tatawagin Jesus. At yun ang katuparan ng Diyos. Yun ang dahilan ng kanyang kagalakan. Sa ating pagninilay sa buhay natin, ano ba yung mga bagay na nagpapakasaya sa atin? Mahalaga siguro, tanongin po natin kung ano yung mga reasons kung bakit tayo nagiging masaya. Pero sa buhay ng mahalaga rin, hindi lamang ordinaryong saya na parang ngayon, happy, pero mamayang hapon, iba na naman ang mood. Pero yung kay Mama Mary, kagalakan, na hindi nagmumula sa ordinaryong experience lamang, kundi nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. At paano niya na-sustain yung ganong joy sa kanyang puso? Sapagkat palagi siyang nakakonekta sa Diyos. At literally, nakakonekta si Jesus sa kanya. Sapagkat nung mga panahong yun, pinagbubuntis ni Mama Mary si Jesus sa kanyang sinapupunan. At pangalawang mahalagang pagninayad, mahalagang tanungin, ano ba ang tingin natin sa buhay ng tao? Tinuturing pa ba natin na ang buhay natin at ang buhay ng tao ay sagrado? O ang buhay ng tao ay nakadepende kung ano ang kanyang pakinabang? Dahil sa panahon ngayon, parang unti-unting nawawala yung pagpapahalaga natin sa buhay, na dati parang napakasagrado ng buhay. Subalit ngayon, parang kakaiba na. Marami nang pumapalakpak kapag merong drug addict na pinapatay. Yung iba, iniiwan na lang yung kanilang magulang kapag tumanda na. Sa Maynila, makakita kayo, mga lolo, lola, pero nalilimon sa kalsada. Siguro dito hindi natin na-experience sa Castaneda. Pero pag nasa Maynila tayo, malalaking syudad, makikita po natin yung mga ganong sitwasyon. Na parang bang yung buhay ng tao nagiging mahalaga lamang kapag mayroong pakinabang. So yung mga ibang tao, bukod sa pagpawalang halaga sa buhay ng iba, ngayon din tumataas ang cases ng suicide. Na para bang yung buhay, siguro dahil sa age ng technology, parang masyado tayo nakadepende po sa social media. Na hindi naman masama ang social media,
na gumamit tayo ng Facebook, ng X, ng IG, o ng kung ano pa man, o TikTok. Kasi parang ngayon, yung mundo, parang sinasabi, yung halaga mo ay nakadepende kung gaano karami ang likes, kung gaano karami ang followers mo, kung gaano karami ang nanonood sa bawat dance moves na ina-upload mo sa TikTok. Na kapag wala nang nagla-like, wala nang nagka-heart, para bang ay nade-depress na agad, parang nai-stress na agad, parang may maghapon, wala nang halaga. Pero nakakalimutan natin ang tunay na mahalaga na pinakita ni Mama Mary. Ang tunay na mahalaga ay yung importante. Ang tunay na mahalaga ay yung relationship kay God. Dahil ang Diyos, kahit nasa taas ka, nasa ibaba, kahit nasa kasiyahan at kalungkutan ka, patuloy na nakikipaglakbay ang Panginoon sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating communion service, ating ipagdasal ang bawat nanay na nagbubuntis, ang mga kabataan na nalululong sa hindi magandang gawain, na sana yung baby, yung sanggol, ay pahalagahan. At yung mga dumadaan ngayon sa sandali ng kalungkutan at depresyon, isama natin sila sa ating mga dasal para malampasan nila ito, hindi sa sarili nilang lakas, kundi sa tulong at awa ng Diyos.